Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay. Isang magandang hapon po. Hindi pa pala. Hindi pa? Okay, magandang tanghali po. Hapon. Tingnan po natin ating kakalsadahan. Ayan, sa Mapulwang Lupa, medyo, yung southbound, no? Medyo napupuno na po, Yan. At sa ibang mga lugar naman, Bukawi Toll Plaza, San Fernando, may Kawayan, at Balintawak is okay naman. At tingnan natin naman ang mga balita natin. Sa ulo ng ating mga balita, ibis na mataan din sa NAIA. Tax break sa two wheels ibis, wala pang kalinawan. Stakeholders, ayon sa stakeholders, higit sa 357 milyong pinsala ng El Nino sa agrikultura ayon sa DA. Marcos biyaheng Melbourne para sa ASEAN Summit. Di ba nakaalis na ba sila? Ha? Okay, bodega ni Raid. 1 billion pesos, babes ukay, na kumpiska. 13 Vietnamese timbog sa illegal na spa clinic. Higit sa 900 na aplikante pasok sa mega job fair ng Caloocan ayon sa LGU. UDM College admission test umpisa na. Nakatakdang pulungin ng Manila International Airport Authority o MIAA ngayong Lunes ang airport housekeeping exterminators at iba pang service providers sa Ninoy Aquino International Airport. Kasunod rin ang natuklasang problema sa mga peste sa paliparan. Kasama na umano sa pulong ang mga medical at quarantine staff sa airport. Nabatid na kagad na ipinatawag ng MIA ang pest control matapos na sunod-sunod na pagkakakita ng iba't ibang uri ng peste. Nabatid kagad na aminado ang MIA na hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente ng pangunahing paliparan sa bansa. Tiniyak naman ng MIA na bukod sa kautusang magsagawa ng disinfection sa paliparan, re-reviewin din nila ang kontrata ng housekeeping at pest control service provider sa airport. Nauna na ditong na matatandaang may mga pasaherong nagrereklamo sa pinagkakagat ng surot habang nasa paliparan. May isang video rin naman na nag-viral kung saan makikita ang isang daga habang namamasyal sa kisame ng airport. Pagkakita ng isang ipis gumagapang sa isa namang upuan sa departure area ng Terminal 3. Whether it's still our time before the privatization, until privatization, and even
after we act as regulators, our only hope is to improve our airport. Wala na po kaming ibang hangad dito. Yan ay ayon kay Bendijo. Hindi malinaw sa ang pag-amyenda ng isang executive order na tutugon sa hindi pagsasama sa two-wheel electric vehicles sa pagkakaloob ng tax incentives. Hindi pa rin naglabas ng detalye ang National Economic and Development Authority or NEDA kung saan nagsimula na ang review process matapos ang palugit na isang taon noong February 21, taong 2024 para sa pagrebisa ng naturang Executive Order number 12. Sa isang text message, sinabi ni Mobility Advocate at Electric Kick Scooters, Philippine co-founder at chairman Tim Vargas na nagsumiti sila ng mga suwestyon sa NEDA hinggil sa EO12, subalit hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin silang natanggap na sagot. Samantalang sinabi ni Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP, President Edmond Aragan na, unfortunately, we were not invited by NEDA to be part of the review. Yan, di raw sila sinama. Ang EO12 na nagkakaloob ng tax break sa ilang uri ng EVs ay nakatakda na para sa mandatory review at sa posibleng revisyon mula sa rekomendasyon ng NEDA at isang taon na makaraang makabisa o magkabisa. Ito noong February 20, 2023. Ang EO12 ay nagkakaloob ng tax break sa ilang uri ng EVs at sa mga parts at components nito. Hindi kasama ang e-motorcycle na pinatawan pa rin ng 30% taripa. Ang iba't ibang stakeholders ng EV industry sa Pilipinas ay nananawagan sa NEDA na isama na bigyan ng tax break ang e-motorcycles kapag isinagawa ang ahensya ng mandatory review nito. Binigyan din nila na ang mga benepisyo na maidudulot nito upang tugunan ang problema ng bansa sa carbon emission ay matulungan ang karamihan sa mga motorista at mga motorcycle riders sa kanilang paglipat sa green transportation. Samantala, higit 357 milyong pinsala ng El Nino sa agrikultura. Yan. 357.4 milyon ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at sa iba't ibang rehiyon sa bansa dulot ng El Nino phenomenon. Itong nabatid mula kay Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa, kung saan pinakamalaking danyos nito ay maitala sa Western Visayas, particular sa Iloilo, sa 127 milyon na sinundan naman ng Oriental Mindoro na may 56 milyon. Tinatayang nasa 6,600 naman na hektarya ng mga pananim ang nasira dahil nasa 1,100 hektarya din ay totally damaged, habang 5,400 hektarya ang partially damaged at may tiyansa pang makarecover. Kung ikukumparahan niya ang epekto ng strong El Nino ngayon taon sa mga nagdaang tagtuyot, particular na noong 1997, hindi naman ito lubhang malala. Bagamat papatindi pa ang tagtuyot, pinaghahandaan na rin ng DA ang pagpasok ng La Nina sa second quarter ng taon. Balik na naman si Pangulong Marcos o Ferdinand Marcos Jr., balik Australia. Kahapon para dumalo sa Asian-Australian Special Summit. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na layunin ng Special Summit na gunitain ang ika-50 anibersaryo ng relasyon ng Asian-Australia. Sa kanyang departure message, sinabi ni Marcos na ang Special Summit ang magiging unang pakikipag-ugnayan ng mga leader ng ASEAN para sa 2024. Sinabi pa ni Marcos na isang oportunidad ito
upang muling pagbanggitin ang mga pambansang posisyon ng Pilipinas sa mga isyong pangrelihiyon at international. Sa sideline ng summit, sinabi ni Marcos na magsasagawa siya ng mga bilateral na pagpupulong kasama ang mga punong ministro ng Cambodia at New Zealand upang higit na palakasin ang kooperasyon sa mga naturang bansa. Nagtakda rin na pakipagpulong ang Pangulo sa Filipino community sa Melbourne at isulong ang negosyo ng Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Business Forum na pinamumunuan ng Department of Trade and Industry. Ayon naman kay DFA Assistant Secretary Daniel Espirito, ang Special Summit ay naglalahad ng pagkakataon para sa mga gobyerno na ipakita ang pangunahing posisyon ng Pilipinas sa mga regional at international issues. Umabot naman ng 1.073 bilyong pesos ang halaga ng mga kontrabando. Laki na kinabibilangan ng nasa halos 900 milyong pesos na halaga ng illegally imported vapes. Ang nakumpiska ng mga tauhan ng Custom Intelligence at Investigation Services sa pagpapatuloy nila ng anti-smuggling operation laban sa vape product na nabatid nito kahapon. Ayon kay NCISO, sa inisyal na inspeksyon sa lokasyon noong Biyernes, natuklasan na may 20 bodega ang nagsasagawa at nagawang buksan ng CIIS team ang isa sa mga ito, kung saan na-discover nila na may 8,400 kahapon ng Flava branded vapes. Ayun, di ba? Naglalaman ito ng 100 piraso bawat kahon sa halagang 550 bawat piraso. Ang total current market value ng mga smuggled vapes ay nagkakahalaga ng 462 milyon kung idadagdag ang 520 excise tax na dapat kolektahin ng gobyerno para sa bawat unit ng vape. Ang total aggregate value ng vape product ay nasa 898.8 million pesos. Ayon naman kay Deputy Commissioner for Intelligence Group, Juby Max Uy, na tumutukoy sa koordinasyon sa pagitan ng mga government agencies at ng local enforcement officers na ang naturang pang mga 3 bodega ay isa sa ilalim na rin sa inventaryo ng assigned custom examiner sa Port of Manila ngayong Lunes. Samantala, inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang nasa 13 Vietnamese nationals matapos na madiskubring nagpapatakbo sila ng mga illegal health spa at clinic sa ilang lugar sa Metro Manila. Nasa 909 aplikante ang nakakuha ng trabaho on the spot sa mga private companies na isinagawa ng Mega Job Fair ng Caloocan LGU na bahagi ng kanilang ika-62 taong anibersaryo. Marami na yun 909 applicants nakakuha agad ng trabaho. Napatid naman na 3 araw na isinagawa ang job fair kasabay ng pagdiriwang ng cityhood anniversary. Gayunpaman tiniyak ni Malapitan na hindi lamang tuwing anibersaryo ng lungsod magsasagawa ng job fair. Sa katunayan, nakipag-ugnayan na ang peso sa iba't ibang kumpanya para sa posibleng pangangailangan ng masisipag na empleyado. Inanunsyo kahapon ni Mayor Hani Lacuna na simula ngayong Lunes ay magsisimula ng tumanggap ang Universidad de Manila ng aplikasyon para sa UDM College Admission Test para school year 2024-2025. March 4 hanggang March 5 March
Okay, napatid na. March 8 naman, District 4. March 5, District 2. At March 7 naman, District 3. March 10 hanggang 11, District 5. March 12 naman hanggang 13 ay District 6. Hanggang sa March 14 hanggang 15. Ang schedule na to para sa lahat ng distrito ay i-entertain mula 16 hanggang 18. Universidad de Manila College Admission po test po yan. Okay, at syempre mga kaibigan, tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Magandang umaga, narito nang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, March 4, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang northeast monsoon o amihan ay nakakapekto partikular na dito sa may extreme northern Luzon na magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa Batanes, Cagayan at Isabela. Ang easterlies naman o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang magdadala ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng ating bansa. Inaasahan nga natin ngayong araw medyo mainit at tanghali pa rin ang ating mararanasan at sa mga susunod na araw ay mas iiral pa nga itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Base naman sa ating mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong namamataan na anumang low pressure area. Posible hanggang sa at least for this week, maliit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, narito ating inaasahang panahon dito sa Luzon. Makikita natin ang malaking tsansa ng mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o amihan, partikular na sa may bahagi ng Batanes, Cagayan at Isabela. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Agwat ng temperatura natin sa Lawag na sa 23 to 31 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 25 degrees Celsius, sa Tuguegarao 22 to 31 degrees Celsius, sa Kamaynilaan nasa 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius, sa Legazpi naman sa bahagi ng Bicol nasa 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa malaking bahagi din ng Kabisayaan ay inaasahan natin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at maaring mainit at tanghali pa rin ang mararanasan ng mga kababayan natin sa bahagi ng Kabisayaan. Agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 24 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, habang agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Davao 24 to 33 degrees Celsius, habang 23 to 30 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro City. Sa kasalukuyan, wala rin tayong nakataas na gale warning pero inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan, partikular na sa ilagang bahagi ng bansa at sa may silangang bahagi ng ating kapuluan, delikadong maglayag, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. Pero sa ngayon, dahil nga wala tayong gale warning, kahit yung maliliit na mga bangka ay maaring pumalaot sa mga baybayin ng ating bansa. At narito ang tinasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Dito sa may bahagi ng Luzon, sa Kamaynilaan, Baguio City at Legazpi, inaasahan natin ang isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog hanggang araw ng Huwebes. Agwat ang temperatura sa Metro Manila, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 16 to 25 degrees Celsius, habang 24 to 32 degrees Celsius naman sa bahagi ng Legazpi City.
Dito naman sa Kabisayaan, inaasahan din natin sa mga susunod na 3 araw ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at kung saan ang temperatura sa Cebu nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Iloilo nasa 26 or 25 to 32 degrees Celsius, habang 24 to 31 degrees Celsius naman sa Tacloban. Habang malaki naman yung tsansa ng mga pag-ulan sa sunod na araw sa Metro Davao, dulot ng easterlies, posible hanggang araw ng Miyerkules ay may tsansa ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Metro Davao. Sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City, inaasahan pa rin natin ang generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Metro Davao, agwat ang temperatura in the next 3 days, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City, nasa 24 to 34 degrees Celsius. At ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:11 na umaga at lulubog ganap na 6:05 ng gabi. At para sa ating iba't ibang mga thunderstorm advisories at mga rainfall information, maaari ninyo makita itong mga impormasyon na to sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook at YouTube. At para sa mas comprehensive at mas marami pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon, maaari tayong bumisita sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa nang itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, Sincerity. Ito. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines.